Noon pa man, sinasabi na sa Biblia na ang dyablo ay naghahangad na linlangin tayo upang tuluyang mapahamak ang sangkatauhan. Katulad noon hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga paraan ng panlilinglang ni Satanas ay nakakaakit. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng musika, mga pelikula at iba pang mga media platform. Ginagamit niya ang pag-usad ng teknolohiya at kinang panahon. Ano nga ba ang mga taktika ni Satanas? Ano ang ginagawa ng dyablo ngayon at bakit mahalaga ito sa mga mananampalataya? Si Satanas ay mapanlinlang simula pa noong una. Ginagawa niya ito upang tayo ay mapasa kanya ng tuluyan. Dahil nga nasa huling panahon na tayo, puspusan na rin ang kanyang pagkilos sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga kaaway ng laman at dugo, kundi laban sa masasamang pinuno at mga otoridad ng di nakikitang mundo, laban sa mga makapangyarihang kapangyarihan sa madilim na mundong ito, at laban sa masasamang espiritu sa makalangit na dako. Napapansin natin na nagiging lantaran na ang paggawa niya. Nakikita natin ang plano niya. Palagi siyang kasama sa iba't ibang mga kaganapan. Sa mga parada, party, concert at Olympics man, mapapansin din natin ito sa mundo ng pelikula at sa mga palabas. Ngayon, may isang movie na kung saan ay sinasabing pinapaganda ang imahe ni Satanas. Ang palabas na ito ay may pamagat na Dear Satan. Sa kwentong ito, ang isang batang babae ay nagsusulat ng isang liham para sa isang kahilingan sa Pasko. Balak niyang isulat ito kay Santa. Gayunpaman, aksidenteng naisulat niya ito sa maling spelling bilang Satan. Ang isang sulat ng kahilingan ay hindi sinasadyang makarating kay Satanas at ang Pasko ay magbabago magpakailanman. Si Satanas ay natutuwa para sa isa na namang kaluluwa na kanyang makukuha. Gayunpaman, sa trailer ng movie na ito ay marami na agad ang nakapansin na mas pinapaganda daw ang imahe ni Satanas. Ipinapakita sa pelikula na kahit na ang pinakamasama at pinakanakakahilakbot na tao ay maaaring magbago at maging mabuti. Kaya naman maraming Kristiyano ang nagbigay ng kanilang iba't ibang mga opinyon. Ito ay umani na rin ng napakaraming batikos. Ipinapakilala at pinapakita din dito ang 7 deadly sin na alam naman natin na kasalanan. Ang inggit, katakawan, kasakiman, pagnanasa, pagmamataas, katamaran at galit. Alam naman natin na hindi magandang halimbawa si Satanas bilang isang pinakamasama na maaaring magbago at maging mabuti. Hindi rin daw ito advisable para sa mga manunood at isa raw itong mapanlinlang na pelikula lalo sa mga bata. Maaari tuloy akalain ng mga bata na si Satanas ay pwedeng maging mabuti. Alam naman natin na kahit kailan ay hindi naging mabuti si Satanas dahil nais niya ng kaluwalhatian na para lamang sa Diyos. Sinasabi sa Biblia na si Satanas ay mawawasak magpakailanman at itatapon sa apoy ng impyerno sa Pahayag chapter 20 verse 10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad na sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Malinaw na sinasabi ng Biblia na walang kabutihan si Satanas. Noon pa man ay hindi siya pumanig sa katotohanan sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Sinusubukan ni Satanas at ang mga demonyo na ipakita ang kanilang sarili sa mga tao bilang mga lingkod, mga gabay at liwanag. Maaari niya itong gawin sa mapanlinlang na paraan na hindi natin napapansin, katulad na lang ng mga palabas sa telebisyon. Ang point dito mga kapatid, hindi tayo dapat malinlang at maaaring palabasin na may kabutihan din si Satanas, na may pag-ibig din si Satanas sa puso niya. Oo, kaya niyang magpanggap, pero walang katotohanan ang ipinapakita niya. Malinaw din ang sinasabi sa Biblia na ang gampanin lamang ni Satanas ay sirain ang buhay ng mga tao para kasuklaman ng Panginoon. Kaya nga hindi maaaring magdahilan ng tao o pagtakpan ang mga gawa ni Satanas. Ginagawa ng kaaway ang paraan para mangwasak, kumitil at magnakaw. Gumagawa siya lalo sa isipan at buhay ng mga tao, lalong-lalo na ang murang kaisipan ng mga bata. Sa Juan chapter 8 verse 44, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Alam natin na isa lamang ang katotohanan at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng isang buhay ng sagana at ganap. Alam din natin na tinukson niya ang Panginoong Hesus noon sa Biblia at binalaan din tayo ng Diyos na mag-ingat sa mga pakana ni Satanas lalo sa mga huling panahon. Sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging matino ang pag-iisip, maging mag-ingat, ang inyong kalaban na dyablo ay gumagala na parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila.
Sa ngayon, sinasamantala ng dyablo ang likas na kagustuhan ng mga tao. Kung gayon, dapat tayong maging determinado na labanan ng mga tukso na karaniwan na lamang sa immoral na sanlibutan ito. Habang papalapit ang pagtatapos ng panahong ito, alam ni Satanas na bilang na lang ang kanyang panahon, kaya't puspusan na rin ang kanyang paggawa. Pinipeke niya ang lahat ng mga nilalang ng Diyos, kaya naman naiinggit ang isang sinungaling mapandinlang na kawawang si Satanas. Alam niya na hindi siya maaaring umunlad at hindi siya magkakaroon ng maliwanag na bukas. Siya isang miserable na nakatali sa walang hanggang impyerno at gusto niyang maging miserable ang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit tayo inutusan na pasakop sa Diyos at labanan ng dyablo at lalayuan niya tayo. Hindi natin kailangang matakot sa kapangyarihan ng dyablo para hindi tayo maimpluwensyahan o makontrol ni Satanas. Dapat nating malaman kung paano niya minamanipula ang mga tao para hindi tayo maging walang alam sa kanyang mga pakana. Ang sekreto ng ating lakas at tagumpay ay matatagpuan sa puso ng Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga salita. Sa makatuwid, tinawag tayo ng Panginoong Hesukristo na lumapit at manampalataya sa Kanya. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.